Bagong Pilipinas, bagong mukha. Oh, alam nyo ba mga kababayan na sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Ginawang mukha ng ayuda ang tatlong hudas. Oh, yan po ang nangyayari ngayon mga kababayan dahil ang sabi ni Ka Eric mga kababayan na ito daw tatlong hudas ng bagong Pilipinas na sinasabing mga legal fronts ay sumali-sali na pala mga kababayan sa pamimigay-migay ng ayuda kay Tamba. Lalong-lalo na sa kanilang party list na Tingog Party List. Ang tingog po mga kababayan ay Visayan word sa boses. Oh. Sumali-sali na pala itong tatlong itlog na ito mga kababayan. Si Franz Castro, Raul Manuel at si Arlene Rosas sa pamimigay-migay ng ayuda. Ninatamba, Tingog Party List. At delikadong-delikado po ito daw mga kababayan ayon kay Ka Eric dahil baka itong mga nabigyan ng ayuda ay mapoison ang mga utak mga kababayan ng mga sinasabing legal funds na ito. Alam naman natin ang kanilang affiliation, di ba? Baka sa sidebit mga kababayan sa pang-iinganyo. Panoorin po natin. Si Speaker Martin Romualdez at ang Tingog na party list, na party list ng asawa niya, party list ni Martin Romualdez, ay bit-bit parati itong tatlong itlog na to. Tatlong ugok na itlog. Pag nagbibigay ng ayuda. Kapal ng mukha, no? Akala sa kanila ang pera talaga mga kababayan. Huwag gamitin nyo yung pondo dyan, Raul Manuel. Balita namin, hundreds of millions daw ang pondo nila per year, mga kababayan. Tapos side bit doon sa Tingog Party List. What is the harmful effect of that to the Filipino people with regards this communist terrorist insurgency nang nagbibigay ng ayuda sa kanila ay mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Nare-reinforce po ang kanilang panloloko. Yes, bagong Pilipinas. Ito na ang bagong Pilipinas, mga kababayan. Etong mga reject ng lipunan, etong tatlong natitirang mga legal fronts dyan sa Kongreso. Sumali-sali na sa pamimigay ng ayuda. Natamba dahil mayroong agenda. Nabibigyan ng platform ni Congresswoman Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez at Chief ng Accounts Committee ng House of Representatives na may kontrol ng mga pera sa loob ng Kongreso. At ni Martin Romualdez, nare-reinforce po nila at nabibigyan ng platform ang CPP, NPA, NDF para maging legitimate, kunwari. Ang kanilang recruitment, ang kanilang panloloko, at the same time, magpapatuloy po ang kanilang infiltration. Hoy, kayo kayong nakatanggap ng ayuda na ang nag-abot ay itong sina Francisca Castro, Raul Manuel at si Arlene Rosas. Mag-ingat kayo huwag kayong magpadala sa kanilang mga mapanlasong mga salita. Sa tanong ni Ma'am Noreen, magagamit po nila ito sa muling pagbubuo ng mga network, organizations, at lalo na po sa paghikayat ng mga kabataan. Tingnan nyo kasama namin ang Speaker of the House, kasama namin ang kanyang asawa, kasama kami sa Ayuda Program. So, Ayuda Program. That is the cover na binasag po ng NTF-ELCAC. Yan pong dahilan kung bakit may kaso kami ni Ma'am Noreen. Ayos lang. Sa ganyang paglulantad sa kanila. Yan ang dahilan. Dapat. At yan pong dahilan kung... Yan din ang dahilan mga kababayan, bakit tinanggal nila etong pag-ere ng SMNI sa TV. Pero pwede pa rin sa cable. Pero yung sa free-to-air TV, tinanggal nila. Tapos ginipit nila ang SMNI mga kababayan. Ginipit nila si Kibuloy. Dahil number 1 nakikipaglaban yun sa mga komunista Ginipit nila ang mga Duterte. NTF-ELCAC ngayon mga kababayan, wala nang silbi. Dahil sa halip na labanan ang mga salot nito sa bayan ay sama-sama pa sila. Bigay-bigay pa ng ayuda. Bakit? Dinadala nila kami sa red tagging na reklamo, dinadala nila kami sa korte, sa kaso, sapagkat ayaw nilang matanggal ito. Kasi pag natanggal ito, kagaya ng ginawa namin noon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagkakaroon po ng malinaw na pag-unawa ang mamamayan. So ano pong delikado kapag nasa entablado sila ng mga ayuda ni Martin Romualdez? Tatlo po yun. Lumalawak yung network of support nila, nagiging legitimate sila sa mata ng communities at mga sektor, nagiging madali ang kanilang recruitment, at nagiging malaki ang kanilang access to public funds and alliance network due to the platform provided by Martin Romualdez. At hindi yan mangyayari na ang beneficiaryo si Martin Romualdez lang. The beneficiary also includes Marcos Jr. Babalik talaga yan sa presidente mga kababayan Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Kung anong pinagagawa ng leader mga kababayan, yan din ang pinagagawa ng miyembro. So my question, Eric, I've seen it, Now I'm learning. I have a deeper understanding
Deeper kung bakit understanding. tumagal ang salot na CPP, NPA, NDF sa Pilipinas. Talaga, salot. Hindi lang dahil sa kanila, hindi lang sa panloloko nila, kundi sa panloloko ng mga politiko natin na walang tunay na pagmamahal sa bayan. So Eric, ano ang ibig sabihin kapag Correct. Alam nyo ba mga kababayan, ang numero unong nagsusupport sa dito sa mga komunistang ito ay ang gobyerno. Sa pamamagitan mga kababayan, sa mga party list na iyan, ng mga kabayan black. Yan ang dahilan kung bakit tumagal sila ng ganyan. Pangulo ng Republika ng Pilipinas at ang Speaker of the House ng Republika ng Pilipinas ay kakuntsaba at kaibigan ng CPP, NPA, NDF. Anong ibig sabihin? Malaking krimen sa taong bayan po yan, ma'am. Sapagkat ang pinagsakripisyuhan po ng mga sundalo at pulis, Kaya nga. na mahigit 20 mil po sa kanilang namatay for the last 50 years, mga sibilyan po na lumaban sa CPP, NPA, NDF, sila Pastor Kibuloy, ang KOGC, si Tatay Digong, ang Pati yung mga estudyanteng naloko nila mga kababayan na namatay na. Ginawa nilang mandirigma. Kaya ang tatlong ito mga kababayan, puno ng dugo ang kanilang mga lahat kamay. po na nagsama-sama para sila po'y malugmok, pinagtaksilan po ni Marcos at ni Martin Romualdez. At ang malaking problema niyan, sapagkat imbis na matapos ito, mas lalo nilang bibigyan ng oportunidad na humaba at magkaroon ng malalim na pagbangon at wala na sila sa poder, mananatili pong problema natin, ang communist terrorism, na siyang pinakadahilan bakit nalugmok tayo. Mag-antay kayo kung si Sara na ang magiging presidente. Yung isang barangay nga sa Davao City mga kababayan na puno ng rebelde, na kahit pang tatay ni Sara Duterte na si dating Pangulong Digong ay hindi kaya, nung si Sara na ang naging presidente, ubos lahat ang NPA. Wala na ngayon, zero. Zero. Kaya pag ito si Inday ang magiging presidente, humanda kayo, Francisca Castro, Raulul at Arlene. Sa loob ng 55 years na hindi tayo umuunlad dahil sa kanila, panununog, pang-aambush at pagpatay at pagpigil. Extortion. Yung sa mga probinsya, mga kababayan, wala masyadong nag-i-invest dahil bago ka makapagtayo ng negosyo dyan, magbabayad ka muna ng revolutionary fee kung hindi susunugin ang iyong mga equipments, yung gagamitan. Dahil sa ating pag-unlad ng gobyerno, maliban pa sa korupsyon ng mga ganid na politiko. Pangalawa, Ma'am Lorraine, doon sa tanong mo, ano po ang bigat ng ginagawa ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez at ng kagaya nila dito sa kanilang lantarang pakikipagsabwatan at pagkakanlong sa CPP, NPA, NDF. Maliban na yan ay mataas na forma ng pagtataksil sa taong bayan at krimen para sa ating mga mamamayan. Yan din po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng malubhang political and economic crisis. Sapagkat there will be no stability in our country when the government conspires and colludes with the enemies of the people and they are being used as political tool to attack through democratic forces that only advocate good governance. Sila ngayon, mantakin mo Ma'am Lorraine, ha? Sila ngayon ang bida-bida mga kababayan. Itong tatlo talaga. As in, nasa sa kanila ang entablado. Parang may megaphone talaga mga kababayan. Sa Congress, sila ang bida. Sa news, sila ang bida. Ay, Diyos mio. Akala nyo kung hindi mga convicted criminal. Diyos mio. Kaya nilang bastusin inside the House of Representatives at atakihin ang Vice President na nakatanga at nagpumapalakpak pa ang kagaya ni Benny Abante, Si Abante, na paatras ang pag-isip. ni Stella Kimbo, Kimbo Los, ni from rags to riches na di umano. J.J. Suarez at J.J. Suarez na suki ng plunder kay sa mga COA. kasabwat nila na parabagang bida pa ang mga kalaban ng gobyerno kaysa totoong naglilingkod at halal ng bayan na ng Halal o hangal? 32 million mahigit. Ay, hindi pala. Si Sara pala dito ko niya. Ito tatlong, si Sara, halal. Ang tatlong itlog na makabayan black mga kababayan, hangal. Na Vice President. Ma'am, your take on that, ibabalik ko sa iyo. May tanong pa ako ulit. Sige, ma'am. Okay. May tanong pa ako, Eric. I'm sorry, ha? Okay, ma'am, go. Kasi Go! you just said that, you just responded. Anong ibig sabihin kapag ang President at ang Speaker of the House, matataas na opisyal ng bayan, halos buong Kongreso, kakampi nila ang CPP. Correct. So what does it mean? Akala natin minority, tapos may minority ba na kasabwat ang majority? Parang ang nagiging minority mga kababayan ay yung sina Marcoleta, sina Ungab, at sina Alvarez o Arroyo, sila. Yung tatlo. Yung apat. Etong supposedly minority, tatlong itlog, na supposedly kalaban ng majority. Kampi na! Eric, let's refresh the memory of our people, no? Mga kababayan natin. Ano ibig sabihin kapag si Bongbong Marcos at si Speaker, Etong pangalan ni Bongbong Marcos, no?
Tanggalan nyo lang ng NG. Oh. Tanggalan nyo na lang ng NG ang Bongbong, mga kababayan. Swak na sa kanya. At ang gobyerno, katulad si Charlie Galvez, ay uulitin na naman ang huwad na peace talks na yan. Ano yung peace talks na yan? At ano ang mangyayari sa Pilipinas? And before you answer that, may I just add to your... Tapos, di ba, ibibigyan na amnesty PBBM ang mga nakakulong na mga NPA? Palalabasin? Ay, nako. To what you said, no? Yes, ma'am. On top of that, and maybe number one for us, to magiging tuloy-tuloy ang pagre-recruit ng mga anak natin na magiging NPA. Bantayan yung mga anak ninyo. At magkakandamatay pa rin Sa paaralan. sila paulit-ulit yan. So yung altar na inihain nila para kay Joma Season, na kung saan ang mga sakripisyo, yung mga anak natin, magiging tuloy-tuloy yan, pero hindi na anak natin, apo na natin. Yes. At yung mga apo-apo sa Tapos sa kanilang seremonya, mga kababayan, no? Para talagang Diyos sa Joma. Mayroon silang, like, ceremony, honor ceremony kay Joma kahit patay na. tuhod. Hinawang puon, mga Yan kababayan. ang ginagawa ni Bongbong Marcos at ni Speaker Martin Romualdez. Exactly. So, okay, could you, and then you can respond to that, Eric, and then also the peace talks, the Yes, huwad ma'am. na peace talks na inaano ni Charlie Galvez. Yes, ma'am. Yan si Maganda Galvez, pong pinunto mo, Ma'am Lorraine. Miss. The start of the growth of the organization of CPP, NPA, is recruitment. Their recruitment and their propaganda become more effective and become legitimate in the face of the public when the Marcos government and his officials, like si Galvez, like si ang mga tao niya sa Anton OPAP, Lagdameo. Anton Lagdameo na nakikipag-usap Voltes sa kanila, 5. Yeah. including si Martin Romualdez na pinsan niya, Romualdez pinupunduhan, Rice. pinapalakpakan, binibigyan ng entablado. Tinumbok po ni Ma'am Lorraine ang unang pinaka-problema na siyang in-address po ng NTF-ELCAC, ng SMNI at nila Pastor Kibuloy na tumulong sa NTF-ELCAC. What was that? Propaganda and recruitment. The CPP, NPA, NDF cannot Pasalamat grow tayo, and mga cannot kababayan, make no, dito influence. sa SMNI. Nitong si Naka Eric. At least si Kibuloy, mga kababayan, dahil ideya yan ni Kibuloy, mga kababayan, dahil hate na hate ni Kibuloy ang NPA. Ideya ni Kibuloy na maglagay ng anti-NPA program. Programang lalabanan ang mga komunista dyan sa SMNI. Dahil dito, mga kababayan, namulat tayo sa katotohanan. Kung paano nanlilin lang itong mga grupo ni na Castro. Yan po ang pinakamagandang sandata, mga kababayan, para labanan ang mga komunista. And cannot develop their organizations at the grassroots, at the sectors, at the international without propaganda and without recruitment. Ito po ang dinurog ng NTF-ELCAC at hindi po natin matatawaran. Tinulungan po yan ni Pastor dito sa SMNI at Correct. sa mga programa nila, ang Laban Kasama ang Bayan. Kaya kami nakilala nila Ma'am Lorraine at kami pinag-initan todo-todo kahit wala na si Pangulong Duterte. Because of that, recruitment and propaganda nila, dinurog natin. Kaya na-educate ang taong bayan. Salamat. Maraming salamat SMNI, kay Eric, Loren Badoy, at sa lahat ng mga lumalaban sa mga NPA. Dahil salot ng mga NPA iyan, mga kababayan, at buti sana madurog silang tuluyan kung uupo ng presidente si VP Sara. Anong masasabi niyo dito? Post or comments below.